my beloved Boss Mike Severa. Officials sabit sa kaso ng Malampaya deal. Nako, alam nyo ba yung Malampaya? Yung Malampaya na na pag-aari natin na pinagkukuhanan ng langis. Mina ng langis yun, mga kababayan, na pag-aari ng gobyerno. Noong panahon ni Digong, naging pribado. Putik na yan, mga kababayan. Yan ang mga problema. O noon pa to, tinatalakay ko na. Nung unang-una pa. Panahon ni Digong, mga kababayan, eto. Dahil kaalyado, dahil nga naman kaibigan at kasama sa kanilang partido, siyempre, gumawa ka na ng iyong ikakayaman. Bago pa mawala ako sa pwesto, ikaw ay gumawa na ng iyong ikakayaman. Dahil pag wala na ako, matitigil na yan. Ganyan, mga kababayan eh. O sino yan? Sino yung tao na yan? Naritong news scoop ni Kim Gomez. Dawit si dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Nako, kita niyo yung mukha neto? Si Cusi. Ito yon, mga kababayan, nung naghiwalay yung PDP laban. Ito rin yung dahilan. Cusi wing at saka kay Pimentel wing. Yan yun. Kaya naghiwalay yan. Yan yun. Kaalyado ni Digong, mga kababayan. Tandaan nyo pagmumukha niyan. Oo. Tandaan nyo pagmumukha niyan. Sangkot ngayon, mga kababayan. Saan? Sa bilyon-bilyong halaga. Oo. Sa pagbebenta ng Malampaya. Nako. Sige tuloy. At 11 pang opisyal ng Department of Energy dahil sa sinasabing pagpapadali sa kontrobersyal na pagkuha ni Dennis Uy ng 45% stake ng Chevron sa Malampaya. Ayan, mga kababayan, yung Dennis Uy naman, ang alam ko, Dennis Uy, member ka ba ng Davao Group? Mga kababayan Oo, yan yung mga mga sinasabing mga Davao Group. Sige tuloy. Bakit? Paya Gas Project. Ito ay matapos na makitaan ng Office of the Ombudsman ng probable cause para sampahan ng kaso ang 12 opisyal. Kabilang sina Energy Undersecretaries Donato Marcos at Robert Diyos ko po, Marcos pa naman din ang apelyido. Uy, Assistant Secretaries Gerardo Erquisa Jr. at Leonido Pulido III, Energy Resource Development Director Cesar de la Fuente III, ERD Assistant Director Guillermo Ansay, gayon din sina Director Araceli Santos Soluta, Conventional Energy Resources Compliance Division Chief Telma Cerdena, Petroleum Resources Development Supervisor Demogen Antiporda. Nako, siguro mga nag-connive na sila. Usap-usap na yung mga yun, magkano ako dyan? Oo, sige, papayag ako dyan, Magkano ako dyan? Ilang percent? Magkano pinag-uusapan? Nako! Ganon ang usapan, mga kababayan. Putik na yan ang pera ng bayan, kawawa. Kawawa sa mga naupong mga opisyalis ni Digong, ito, opisyalis ni Digong yan di ba? Department of Energy Secretary yan si Cusi. Sige tuloy. Energy Director for Legal Arthur Tenazas at Energy Lawyer Rowena Joyce de los Santos. Kakasuhan ng 12 opisyal ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa pagnanakaw, mga kababayan! Ibang klase, Basta tao ni Digong. Marami pa siguro yan. Nauna na dyan si Roque, magpapahuli pa ba yun? Si Roque, syempre, doon na ako sa Pogo. Sabi ni Roque, Mr. President, doon na ako sa Pogo, At doon ko na rin dadalhin yung shota ko. Para hindi ako mabisto nung asawa ko. Sa Pogo ko dadalhin yung shota ko. Kita niyo, mga kababayan, nakakalungkot lang yung sinasabi niya noon na 3 to 6 months wala nang corruption. Yung pala 3 to 6 months uubusin nila yung pondo na yun.
Oras naman na mapatunayang nagkasala ang mga ito, mahaharap sila sa matitinding parusa, kabilang ang pagtatanggal sa trabaho, pagkakakulong, at habang buhay na pagbabawal na humawak sa public office. Ay, dapat lang! Dapat lang, di po ba, mga kababayan? Si Cusi at ang kanyang mga dating kasamahan ay inakusahan ng railroading sa pag-aproba ng deal sa kabila ng kakulangan ng technical expertise at hindi kompletong mga dokumento ng UIS Udena Corporation. Yan na pag-aari ni Dennis Uy. Nako, Cusi, yan na. Siyempre, minadali yan, mga kababayan. Kahit kulang-kulang yung dokumento, basta kikita sila, mga kababayan, di okay na yan. Kaysa naman abutan na pagkawala pa ni Digong. Diba? Kasi pag nawala na, si Digong, mga kababayan, abay hindi na nila magagawa yan. Kita nyo? Yan, yung mga tropa ni Digong. Sakit sa ulo, no? Yung mga iniwan ni Duterte sa bansang ito. Puro problema. Puro pagnanakaw, mga kababayan, ang issue nila. Ha? Alam nyo na. Nako, Berhel Valencia, fake news yan. Tuloy. At yan ang news scoop, Kim Gomez, Ayan na, mga kababayan. So, eto naman yan, mga kababayan. Samut-sari na ang mga problema at mga katiwalian na lumalabas nung panahon ni Digong. Kaya ngayon si Digong nahihirapan ng tumakbo kahit anong posisyon. Kahit pa mayor, mga kababayan, hirap na yan. Oo. Kita nyo, mga kababayan, bakit si Digong ay tumakbong mayor samantalang pwede naman si Baste? Di po ba, mga kababayan? Kasi alam nila na si Baste hindi naman nanalo yun. Dala-dala naman yung apelyidong Duterte. Bakit si Digong ang kailangan tumakbong mayor? Di po ba? Naiisip nyo ba yon? Kasi nga, karamihan maging sa kanilang lungsod sa Davao City, wala nang tiwala ang mamamayan doon. Sipin nyo maigi yan. Bakit kailangan si Digong? At bakit hindi si Baste ang magtuloy noon? Kasi nga, mga kababayan, natatakot na sila na maagaw, mas may laban-laban daw si Digong. Pero bakit ganon? May paiyak-iyak yon. Eto na. Nako, Digong! Andyan, mga kababayan, ito yung pagkakataon na miniting. Sabi rito, Paskumustahan. Nako. 2024, nandito tumayo si Digong at dito naganap yung paiyak-iyak nun. Paiyak-iyak, nagmamakaawa na sa mga kapitan sa Davao. Kita nyo? Kailangan niya nang mag-iiyak-iyak. Nasa na yung tapang. So kailangan na magdrama para makuha na naman yung simpatsya nila. So mga kababayan, huwag kayong magpapauto dyan. Saan? Sa Davao, ginagawa na kayong mga kawawa niyan. Biruin ninyo, mga kababayan, yung kanilang mga constituent, yung kanilang mamamayan doon, abay pinapila para bigyan ng ayuda na ayaw nila. Diba? Ayaw na ayaw ni Sara daw namimigay ng ayuda dahil ito daw ay palatandaan ng pagbili ng boto nila. Pero bakit ginagawa nila? Kasi nga, mga kababayan, ang gusto nila, sila lang ang gagawa ng panlalamang. Pag iba ng tao ang gumawa, masama na yan. Pero si Digong, eto, mga kababayan, akala ko matapang. Diba? Parang hindi niya bagay na sa harapan ng marami na mga kapitan sa kanilang lungsod ay umiiyak yan. Iyakin pala si Digong. Parang si Bato, parang si Bongo. Pare-pareha silang mga iyakin. So mga kababayan, estilo nila yan, mga kababayan. Yung pag-iyak-iyak nilang yan, sagad na sila dyan.
sagad na sila dahil alam nila na yung mga tao ayaw na sa kanila. Di ba? So, ano nangyari dyan mga kababayan? Kung inyong matatandaan, etong si Digong, uulitin ko, napakarami na netong mga atraso, kaso, at mga nailabas na mga katarantaduhang pinaggagawa neto. So, nasa sa mga taga Davao na kung magpapadala sa mga drama neto. Di ba, mga kababayan? Kita nyo mga kababayan, laging ang pakita nila, maganda ang Davao. Uy, anak ng tinapa. Maganda o tinatago nyo lang ang mga pangit sa inyong lugar. Our beloved Boss Mike Cervera.